Isang pinaghihinalaang time traveler naligaw sa isang airport sa Japan. Paano nga ba ito nangyari? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang misteryosong tao na pinaghihinalaang time traveler umula sa ibang dimensyon na naligaw sa Japan noong 1950s. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin masolve ang misteryong ito dahil bigla na lang nawala ang pinaghihinalaang time traveler. Marahil narinig mo na ang kwento patungkol sa Man of Taured Mystery. Ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba maraming teorya at maraming naniniwala tungkol sa storyang ito? At sila ay nagsasabi na ang tao mula sa Taured ay isang time traveler o di kaya galing sa parallel universe o di kaya galing sa ibang dimension. Ang malaking katanungan muli, alin kaya sa mga teoryang ito ang totoo o tama? Kung siya ay isang time traveler o mula sa ibang dimensyon, paano siya napadpad sa ating mundo? At ano-anong mga ebidensya ang magpapatunay sa mga teoryang ito? Alamin muna natin ang buong kwento patungkol sa Man of Taured. Ito ay nangyari noong July 1954, isang ordinaryong araw sa Haneda Airport, Tokyo, Japan. Makikita ang ilang mga taong sasalubong sa kanilang mga kamag-anak mula sa ibang bansa. Mga pasaherong nag-check-in sa kanilang mga flight at mga pasaherong kabababa lamang mula sa sinasakyang eroplano. Isa sa mga ito ay ang misteryosong tao mula sa Taured. Dumiretso agad siya sa custom tulad ng mga ordinaryong pasahero. At pagdating sa custom ay nagsimula agad ang tanungan. Normal lang kasi na kung ikaw ay isang dayuhan mula sa ibang bansa ay tatanungin at sasalain kang mabuti para malaman kung ano ang iyong purpose sa pagpunta ng naturang lugar. Subalit isang unexpected answer ang bumungad sa nagtanong. Noong tinanong ng taga-custom kung saan siya nanggaling, sinagot ng misteryosong tao na siya ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na Taured. Nagtaka ang mga taga-custom ng matindi dahil wala namang Taured Airport at Taured na lugar saan man sa ating mundo. Pero pinagdidiinan pa rin ng lalaki na siya ay galing sa lugar na kanyang nabanggit at 3 beses na siyang pabalik-balik mula sa Taured papunta sa Japan. Kaya tinignan agad ng mga taga-custom ang mga dokumento ng taong ito. May passport naman siyang pinakita na mula mismo sa Taured. Mukhang authentic ang passport, pero hindi talaga ma-identify ng mga taga-custom ang Taured. Saan nga ba ito? Tinuro ng tao ang lokasyon ng Taured sa mapa at ang Taured na kanyang tinutukoy ay ang lugar na tinatawag na Andorra. Ito ay matatagpuan sa border ng France and Spain. Nagtaka rin ang tao kung bakit Andorra ang pangalan ng Taured. Sabi niya, 1,000 years na raw na nag-e-exist ang pangalan ng kanilang lugar. Kanyang pinaglaban at pinagdidiinan na ang pangalan ng kanilang lugar ay hindi Andorra kundi Taured at siya ay siguradong sigurado dito. Sa kanyang itsura, makikita na mukhang galing nga siya sa Europa dahil ito ay Caucasian. Kaya rin niyang magsalita ng French, Nihongo at iba pang mga lingwahe. Mukhang matalino ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras, siya ay nakipagtalo na sa mga taga-custom at pinagdidiinang totoong nag-e-exist ang kanyang pinanggalingang lugar. Dahil dito, siya ay hinuli for investigation and interrogation. Kinuha rin ang kanyang mga dokumento at mga personal na dalang gamit. Dinala muna siya sa isang kulungan at pinabantayan ng 2 gwardiya para masiguradong hindi ito makatakas.
sobrang sarado ng kanyang kulungan, kaya imposible na ito ay makawala. Subalit, laking gulat ng lahat nang bigla na lang itong mawala kinabukasan, at ang mas nakapagtataka pa riyan, pati ang mga gamit at dokumentong kinuha mula sa kanya ay naglaho rin. Saan nga ba ito napunta at sino ang Man of Taured at saan nga ba siya totoong nanggaling? Well, napakaraming katanungan ang nauugnay sa istoryang ito, kaya ito ay kinoconsider na unsolved case or unsolved mystery. Dahil magpahanggang ngayon po, hindi pa rin matukoy ang mga kasagutan sa mga katanungan na iyon. Pero may ilang mga teorya nag-i-exist na maaaring merong basihan at maaaring totoo na nauugnay sa kwentong ito. Una, maaaring ang Man of Taured ay isang time traveler. Well, posible nga naman na siya ay isang time traveler na nagbula sa future. Malay ba natin na after 1,000 years, nagbago na ang pangalan ng Andorra at ito ay naging Taured na. Halimbawa na lang, ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila ay hindi naman tinatawag na Philippines. Kaya lamang tayo tinawag na Philippines ay mula nung dumating si Magellan dito at dinedicate nila ang lugar na ito sa hari ng Espanya na si King Philip II. Kaya nga po ito ay tinatawag na Philippines. At merong kumakalat na balita last year na merong balak si President Duterte na baguhin ang pangalang Philippines sa Maharlika. Well, mukhang magandang pakinggan. Ano sa tingin nyo mga i-watchers? Sang-ayon ba kayo na gawing Maharlika na ang pangalan ng ating bansa instead of Philippines? Please comment down below. Well, ang pinupunto ko po dito mga i-watchers, maaring galing nga sa future ang Man of Taured at sa kanyang pinanggalingang panahon, nagbago na ang pangalang Andorra na lugar at ito ay naging Taured na. Kasi makikita po natin may posibilidad na magbago ang pangalan ng isang bansa o isang lugar from time to time. At isa pang teorya na nag-e-exist patungkol sa misteryong ito, maaring ang tao ay galing sa parallel universe. Ano nga ba ang parallel universe? Ito ay inintroduce ni Mr. Hugh Everett III noong 1954. Well, ang parallel universe ay isang alternate universe o alternate reality. Para mas lalo po nating maintindihan, tignan po nating mabuti ang halimbawa na ito. Nung bata pa lang ako, mayroong mga choices na nakalatag sa aking isipan. Merong part of me na gustong maging abogado. Meron namang isa gustong maging engineer. Meron naman gustong maging teacher. At meron naman gustong mag-artista. Ngayon mga i-watchers, sa konsepto ng parallel universe, pwede na yung kapareho ko na nag-e-exist sa ibang universe ay pinili ang pagiging abogado. Yung isa naman, pinili ang pagiging engineer. Yung isa naman, pinili ang pagiging teacher. Yung isa naman, pinili ang maging artista. Pero ako na nandito sa mundong ito, pinili ang maging YouTuber. Ngayon, sabay-sabay na nag-e-exist ang mga universe na yun. So, merong kaparehong ako sa ibang universe, pero ibang choice ang kanyang pinili. Dito sa ating universe, maaring ako ay isang YouTuber. Sa ibang universe, maaring ako ay isang engineer, o di kaya isang teacher, o di kaya isang artista. Maaring dito sa universe natin, hindi ka crush ng crush mo, sa ibang universe, crush ka na nun. Pag pinagsama ang mga alternate reality na ito, o yung mga parallel universe, yun po yung tinatawag na multiverse. Ang malaking katanungan dyan, meron bang basehan ang parallel universe concept na ito? Well, ang kasagutan po, eto lang naman ay isang doctoral thesis ni Hugh Everett III at pumasa sa mata ng mga mabibigat na scientist, mathematician at physicist. Pwede nating isipin na ang misteryosong taong ito ay galing sa parallel universe or alternate reality. Maaring sa kanyang pinanggalingan na dimensyon, tinatawag na Taured ang kanyang pinanggalingang lugar at sa atin naman, ito ay tinatawag na Andorra. Pero bago pa nag-exist ang konsepto ng parallel universe at tinanggap sa mundo ng science and mathematics, meron ng konsepto si Albert Einstein patungkol rito. Pero ito ay tinatawag na mirror universe. Ayon kay Albert Einstein, meron pang kapareho nating universe na nag-e-exist. Pero ito ay symmetrical sa atin o di kaya isang salamin sa ating mundo. Na-formulate ni Albert Einstein at Nathan Rosen ang konseptong ito noong 1935. At ayon sa kanilang thesis, everything is reversed in a mirror universe including time. Ibig sabihin, pabaliktad lahat sa mirror universe. Kung ikaw ay
pakanan kung sumuntok dito sa ating mundo, doon sa mirror universe, pakaliwa ka naman kung sumuntok. Kung sa ating universe, ang oras ay papunta sa hinaharap, sa mirror universe, mula sa hinaharap, papunta naman sa past. Well, sinubukan kong i-test at i-experiment ang konseptong ito ni Albert Einstein. Subukan mong manood ng isang movie, tapos baliktarin mo, magsimula ka sa ending, papunta sa pinaka-simula talaga. Well, ang makikita mo ay isang konsepto lang, isang storya lang. Pareho lang din sa panunood mo mula sa umpisa papunta sa dulo. Kaya maaring yung Man of Taured, kung hindi man siya galing sa parallel universe, kung hindi man siya isang time traveler, maaring galing po siya sa mirror universe na sinasabi ni Albert Einstein. Ano sa tingin nyo mga Evatchers? And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!